Okay. So, ayun, naka-record na ulit. So, have you heard of the SMART method? Sino po ang nakipag-conduct po ng research ng grade 10? Quantitative tsaka qualitative. I believe, natanong ko yung mga classmates ninyo, I believe, meron po kayong quanti sa math at quali sa English. Sino po yung mga yon nakapag-conduct? Thumbs up nga po kung meron. Wala. Meron. Natapos niyo po ba? Yung chapters 1 to 5? Pag Hanggang natapos, research thumbs up. title lang, sir. Hanggang chapter? Hanggang research title lang po. Title defense lang. So, hindi kayo nag-conduct ng mismong study. Naku, may hirapan kayo niyan sa PR1 tsaka PR2. Dapat nagkapag-conduct na kayo. Pero, papahapyawan ko po kayo kasi yung ating topic today, mayroon pong connection sa research. So, ano po yun? So, we're going to use the SMART method in conducting our research. So, we are going to use the SMART. Ano po yung SMART? It stands for specific, measurable, attainable, realistic, and even time-bound. Ano pong meron sa mga yan? So, specific. Kailangan po ang ating topic, advocacy, or project ay alam ninyo. So, what do you want to do or what do you want to achieve? Set a real goal that is direct, detailed, and meaningful. Ayan. So, make sure that your goals are focused and can identify a concrete outcome. Ibig sabihin, pag meron tayong gagawin, may project dapat tayo, at dapat alam ninyo kung ano yung ginagawa ninyo. Hindi yung sumasabay lang kayo sa agos, ito yung gusto kasi, ito yung trending. Parang gano'n. No. Mahihirapan po kayo. Lalo kapag sa research, pagdating po ng research subject ninyo, mahihirapan po kayo kasi hindi nakatuon yung inyong focus sa inyong ginagawa. O, kasi napilitan na po kayo sa inyong research topic. Ayan, so kailangan alam ninyo. Specific. Next, measurable. When will you know when you reach it? Ano yung mga signs ng success ninyo? So, kailangan meron po tayong tinatawag na success indicator. Ano po yun? Example natin, meron kang advocacy. Ngayon, ang nasharean mo ay 10. Now, how can you say that you're successful enough na yung 10 na yun na nasharean mo ay magagamit na ng kinuro mo sa kanila? By having at least, ilan? Dapat. Kung 10 yung inyong respondents, kailangan 10 rin dapat yung masharean ninyo. O ngayon, pag nakabot kayo ng 10, that is your success indicator. Ibig sabihin, successful po yung project. Pero kapag 8 lang, 6 lang, still, hindi 100% yung success indicator po ninyo. So, make sure that your goal is trackable and quantifiable. When I say quantifiable, it is pwede mong bilangin. Defining your own definition of success will aid you to estimate your current achievement level in reaching your specific goals. Next, attainable. Yan. Dapat tayo po ay nagpaplano ng mga possible. Hindi po yung imposible Possible projects. Work towards a goal that is challenging but possible and doable. Hindi yung napakasuntok sa buwan. Mag-research ka. Kapalag ka sa amin, magkakandak po kami ng research. Saan? Doon po sa Mars. Doon po sa Moon. Magkakolect kami ng moon dust. Parang ganon. So, although it is possible sa iba, pero it's very impossible na magawa po ninyo bilang isang estudyante. So, check if you have the tools or resources that will help you to achieve and attain your goals. That's attainable. Next, kapatid po niya, we have realistic. Are your current skills enough to reach your goal? Knowing yourself is the key to your success. Be honest with yourself and know your capabilities. And wait lang po. And the things that you cannot do. So be realistic towards your goal and as well as your capacity to do. Ayan. And lastly, time bound. Kailangan po meron tayong deadline. Kailangan meron po kayong schedule. Give yourself a deadline
Your goal should have a target date to finish, hindi yung unlimited yung deadline na parang ginagawa po ninyo sa amin. Sir, extend kasi ang dami namin ginawa. Sir, extend kasi po ganito ganyan, hindi namin na asikaso. Yan. For us to be systematic, kailangan po meron kayong schedule. O schedulean mo yung sarili mo. Dapat 1 week before deadline, dapat tapos na yung ginagawa niyo, parang gano'n. Kaso nga lang, ang nagiging kultura sa atin, kung kailan deadline, saka lang po gumagalaw. O kaya yung quality, nandoon, nakapag-comply kayo. O pero yung quality ng output, nako. Yan, ilang percent lang. Next, ito po yung concept papers. So concept papers are summaries of projects or issues that contemplate interest, experience, and expertise that commonly serves as a purpose of delivering an in-depth discussion of a certain topic that the person has a strong position on. So ito po ay isang sulating papel para siyang research, kahawig na research, pero po ito po ay uh, nakatuon lang sa mga experiences, and expertise ng mga tao. So, this term is usually may pagpapalit minsan sa proposals, abstracts, and even other terms, even research minsan. Concept papers can also be used as a mainstream for educational tool. It provides guidance for the implementation of projects. It gives, ito po yung ginagawa natin ngayon, good practices, viewpoints, advocacy, belief, and values or other correlated issues that needs and promotes actions to be taken in the future. So ito pong ginagawa natin, nag-share tayo sa ibang mga tao. O now, sa atin, magsa korte, kailangan mo lang ebidensya, di ba? Pwede mo bang gamitin yung verbal sa korte sa tingin nyo? Sir, sinabi niya kasi ganito. Pwede mo bang gamitin sa korte yon? Any ideas? Meron ba? Pwede mo bang gamitin? Ang sagot po, hindi. Kailangan lahat po ay nakasulat. So ngayon, yung pina-post po sa inyo sa Facebook na advocacy ninyo, performance task number 2, you are going to transform it into a concept paper format. So madali lang naman to lilipat mo lang siya. Gagawin mo lang siyang concept paper format. And I will send a sample later on. Okay, so ano po yung mga concept paper also is just 2 to 3 pages for a small research but and up to 20 pages for immense research projects. So, depende po sa lawak at laki ng inyong mga research projects po ito. So, formatting, basta gawin po kayo ng legal fonts, gawin po kayo ng mga at least 12 points po na ang tawag ito, font size. Okay, next po, Adam. Okay po. So, key points on making your concept paper. Number 1, rise with the concept paper topic or you are genuinely interested para doon sa letter S natin sa specific. Kailangan alam mo yung topic. Pangalawa, write down the questions associated with the topic or idea that you have chosen. O, di ba sa research meron tayo nagtatawag na SOP or the statement of the problem. Same din po. Ang tawag lang din sa concept paper is your purpose or your objective. So, ilista mo lahat ngayon ng mga possible na maging objective mo using your advocacy. Pangatlo, nakaka-open ka mo pala. Pangatlo, Ayan, Daddy. Anong gagawin ko? create a possible solution from each of the questions that you have developed. Pang-apat, classify what kind of data, either quantitative or qualitative, para masagot ngayon yung mga questions na nailista mo. And pang-lima, identify how will you interpret and present the overall data you have gathered. Okay, paki-next po. Masalit na lang po ito. Elements of a concept paper, we have 6. First is introductory part, introduction, or the title page. So, ang trend po kasi ngayon, pera muna ako mamatin. Ang trend po kasi ngayon is
kailangan gawan po kayo ng titles na catchy. Baka to, ito makinig kayo kasi ito rin po yung mga tips na ginagamit sa paggawa po ng research. Para hindi kayo ma-change title soon. So, kailangan ang title po na gagawin natin ay pwede pang international. Yun po yung target. O kaya pang national part. Pero kung hindi kakayanin, sige basta, ito po ay specific. Yung example natin, live experiences of grade 11 senior high school students taking up ang subject natin? Empowerment technology. So, parang ganun yung kanyang pros and cons. Parang ganun yung inyong topic. Paano mo siya gagawin ngayon ng title? So, mag-isip na dapat kayo ng parang phrase na trending, parang ganun, di ba? O yung parang isang, pag narinig ng mga tao, medyo catchy phrase parang tawag doon, mga catchy phrases. Tapos lagay mo doon yung title sa baba. Para po siyang gano'n, no? Para isang rinig lang ng mga readers natin, parang maganda tong topic na to kasi babasahin ng mga readers. That's the title page. Introduction. This element of the concept paper serves as the most important part because dito po kayo magkikwento kung ano yung backstory ng inyong topic, bakit yung napili, ano yung mga nangyari, ano yung history na nangyari. This would also provide information about the problem you want to solve. Pangalawang question, why did you like to investigate this topic under this study? Number 3, how your research or concept paper would be helpful to the others, for the others. Letter D, what are the clear evidences that your study is beneficial? Ano yung mga pwedeng maging benefit ng mga magwawasa sa inyong research? And lastly, you are going to give a clear and good impression as possible for the readers. Introduction. Next, purpose. Diyan yung ilalagay nyo inyong goals and objectives na tinatawag. Sa research, dati, kasama pa ang objectives sa study pero ngayon tinanggal na po. Sa research, ang meron na lang po ay SOP or the statement of the problem. So research, question format po siya. Sa atin, purpose, bullet format po siya. Ibig sabihin, ilista mo lahat ngayon doon. Ano yung general purpose at saka kung ano po yung specific purposes. Example of general purpose. Ang inyong advocacy ay about sa human rights. Ngayon, mag-isip kayo ng specific purpose about the human rights. Doon nyo ilalagay sa purpose part. Next, description. This includes all the necessary information, data, and details about your project. This element talks about the steps and procedures on how you will do things properly. Paano mo gagawin o pag naprubahan, nagkaroon ka ng budget, paano mo ngayon siya gagawin para maisakatuparan po yung inyong advocacy. And lastly, hindi gagawin isang project pag wala tayong fund, wala tayong support. So, kailangan pong ilagay ninyo sa inyong concept paper anong klase ng support, anong klaseng tool ang kailangan ninyo, either monetary, in-kind, humanitarian, o lagay nyo po lahat dyan sa support. And last, we have also, hindi po support yan, that is the contact information. Ilagay nyo po sa pinakadulo, paano kayo may reach out na mga gusto mag-donate, gusto magbigay sa inyo ng funds o ng in-kind donation. Lagay nyo dyan yung pangalan ninyo, address, phone number, email, and even the website. Ito po yung sample na tawag. So, paki-screenshot po siya. Ang kanya pong title ay yung kanyang logo nakalagay doon. Di ba, may kind, stop bullying, sabi niya. Pero ang kanya pong title is Be Kind, Stop Bullying, para pong gano'n. So, logo-based po yung kanyang ginawa. So, introduction, short lang. Ang kanyang pinagtuunan ay cyberbullying. Purpose niya ay mag-raise ng awareness. Meron siyang 3 specific goals or purpose na gusto niya makuha. Meron siyang 3, bring awareness, educate parents, and to stop and prevent cyberbullying. Description, yung past history, yung mga nangyari, and paano niya masasakatuparan yan, support, and even contact. Yan lang po yung kailangan niyong gawin. So again, repeat,
announcement. Yung pong performance task number 2 ay yung conversion ng inyong performance task number 1, which is your Facebook post. O, di ba? Mag-post kayo ngayon ng advocacy nyo sa Facebook. I-convert nyo po siya ngayon sa concept paper format. Yun na po yung inyong performance task number 2. And then, sasabihin nyo po siya sa akin using Google Forms. Ayan. So, huwag nyo pong, dapat meron kayong record yan kasi ilalagay nyo rin po yan sa inyong website. So, yan lang po yung ating topic. Tapos na po tayo. Ayan. So, hindi na po yan. Okay. Tapos na po tayo sa ating discussion. So, may tanong po ba kayo? Ayan. Sinaglit na lang natin siya. Okay. Kung wala po kayong tanong at maliwanag, patangstop nga po tayo. Okay, si Marika, okay na rin sa kanya. Okay, so ito po ang ating discussion ay recorded. So, kung meron kayong na-miss, na kunyari na nag-out kayo sa ating link at gusto nyo balikan, isan ko po yung video mamayang hapon. No? Kasi meron po kami lalakarin ngayon. So, ayun, kung wala na pong tanong, sige, you can, we are dismissed. Thank you po for your time and hopefully, by Wednesday, next week, hanggang Friday, meron na pong klase para makahabol na po tayo sa ating discussion. Ayan, may question pa po ba? Ay, kung wala po, screenshot lang tayo. Sir. Yes. Sir, kailan Ah. daw po yung sa post daw po? Yung post ng Facebook, pwede Opo. yun ang gawin ngayon, pero hanggang Wednesday siya next week. Sige po, thank you po. Ngayon, yung dun sa ating concept paper naman, hanggang Friday po yung next week, yung conversion, di ba? Mag-post ka sa Facebook, ang deadline niya hanggang Wednesday. Yung sa concept paper format naman, hanggang Friday po siya next week. Sa-submit. Maliwanag po ba yun? Okay, maliwanag na. Okay, so kung wala na po ang tanong, sige, screenshot lang po tayo saglit. Kung kaya mag-open ng cam, pa-open po ng cam. Kung hindi, mag-open pa rin kayo ng cam. Kinasagit ko naman. Okay, si Marika. Wala, bakit? Kamay ang nakikita ko, Annabelle. Mukha dapat. Ano yun, sir? Yung kamay mo naman nakikita ko, di naman yung mukha. Pa-open cam po tayo saglit. Para matapos na tayo kasi meron ng poso. Huli na kami dito sa parking lot. One. Tama po, 1, 2, 3, smile. Nakatakip sila ng mukha nila. Okay, thank you very much for your time. And then hopefully, by next week po, diretso na yung klase natin. Okay, bye-bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye.